Po, every time na may tatayo dito at magbabahagi ng salita ng Panginoon, minsan, hindi lang minsan, lagi, na minsan nakala natin pinatatamaan tayo, di ba? Kaya minsan, marami na rin ang hindi umaattend kasi pag andun kami, puro patama ang mensahe sa amin. Alam niyo po, kung ganun po kami dati, dahil nung bago pa lang po kami, talagang tumatama sa amin, sa bawat mensaheng naririnig namin. Even ngayon, tinatamaan pa rin kami. Dahil patuloy tayong pinoproseso ng Panginoon, di ba? Siguro kung hindi kami tumigil dahil nasaktan kami, na-offend kami, dahil kami may pusong mamon, dapat bilang Kristiyano, pusong bato na tayo. Pero hindi naman yung pusong bato na kahit anong ibato sa'yo tatanggapin mo. Hindi naman ganun. Kasi dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Na hindi tayo dapat, sabi nga kahit ini-small ka, tayo ka pa rin. Di ba? So, gano'n na lang po. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nauukol sa kaharian ng ating Panginoon. At ngayon po, kasi po tayo mga tao. Sa bagay, hindi na tayo ordinaryong tao dahil meron na tayo buhay ng Panginoon. Even that, meron pa rin time na dumadating sa buhay natin na para bang hindi tayo masaya. Sorry. Wala tayong kakontentuhan. Di ba? Para bang yung sinasabi natin sa sarili natin, masaya lang ako pag dumating itong bagay na to. Masaya lang ako pag nakapagtapos ang anak ko. Masaya lang ako pag nakapili ko ng bahay na maganda. Ito po yung tinatawag ng I'll be happy, ... syndrome. At tayo po ay merong gano'n, di ba? Let's maging honest po tayo na meron po tayong gano'n. Marami na po tayong nakakalimutan sa buhay natin bilang Kristiyano dahil sa syndrome na ito sa buhay natin. Di ba? Hindi po masamang mangarap. Hindi po masamang tayo'y may minimithi. Na meron po tayong gustong marating, may desire. Pero, I believe na ang Diyos din po, gusto po tayo mangarap. Dahil hindi po naman gusto ng Panginoon na tayo'y andito lang nakaupo, na parang wala lang. Diba, dumarating pa rin yung time na nangangarap tayo. But the problem is, itong pangarap natin, itong minimithi natin, nagiging idol na natin. Doon na tayo nakatuon. Para bang pag hindi natin natanggap yung minimithi natin, ang lungkot-lungkot natin. Hindi na tayo kontento sa buhay. Di ba? Kaya, yung joy sa atin, nawawala na. Kasi itong pangarap natin na nagiging idol natin, nagiging sakit to eh. Minsan mas basahol pa to sa cancer. Kasi madaling kumalat lahat na apektuhan. Di ba? Kaya yun ang sinabi ko nga na pati yung ating joy nananakaw. We become discontent with the place God has us for the moment. Halimbawa, may pinapagawa ang ating Diyos sa atin ngayon. Hindi natin magawa dahil ang ating kaisipan andun sa minimithi natin. Andun sa pinapangarap natin. And finding contentment may seem like an impossible task sa ngayon. Dahil ang tao ngayon, even me, I cannot accept myself. Dumadating yung time. Gusto ko more. Di ba? Meron ka na. Gusto mo bigger. Di ba? At gusto mo din yung mga exciting na mga nangyayari dito sa mundo. Halimbawa, meron ka ng bahay. Gusto mo pa? Malaki. Nakapunta ka sa bahay ng kaibigan mo, ganda-ganda ng kitchen. So, pumasok ka agad sa isip mo, pagagandahin ko itong kitchen ko to kasi kailangan maganda eh. Nadinig mo yung kaibigan mo. Siyempre, mahilig ka makipag-usap eh. Mahilig ka makipagkwentuhan. Sabihin na natin, mahilig tayo makipagmaritesan. Diba? Ang nangyayari,
nabanggit sa'yo. Alam mo ba, galing-galing ko lang sa Singapore. Kasi yung mga anak ko gusto magpunta doon eh. Tsaka iba na rin yung nagta-travel ka, di ba? Maganda yun. Pumasok sa isip ko. Ako wala pa akong nararating. Ni sa Bisaya, hindi ko pa nadadalaw. Ni yung Baguio, hindi ko pa napapanig. Mag-iikot na yung sarili mo. Di kaisipan mo. Iisip ka na, ano bang gagawin ko para makapag-travel naman din ako? So talagang wala tayong kakontentuhan. We entitled to certain luxuries. Kagaya niyan. Sabi nga, pipilitin natin bumili ng mga signature. Kung pwede lang, gusto nyo, pirmahan ko na lang, at least may signature, di ba? Hindi ganun tayo. Nagnanais tayo ng mga signatura, nang walang naman tayong kayang ipambili, di ba? Gusto natin LV. Huwag na lang LV. Lumang bag na lang. At least mura-mura pa, di ba? Kasi marami dyan nagtitinda. Alam nyo, hindi naman sa pagbibiro, sa mga ukay-ukay, marami kayong, mabili lang kayo ng gusto. Oo, yung mga bag, marami doon makikita kayo, may makikita kayo. Linisin nyo lang. Amen. Tapos nagnanais pa tayo yung bang nangangarap tayo yung American Dream. Na sinasabi natin, kagaya na sa Amerika, alam ng tao, maraming oportunidad. Di ba? Maraming oportunidad, yun ang alam nila sa Amerika. Marami kang kakainin. Alam niyo po, kahit saan kayo ngayon, kung magiging tamad-tamad kayo, hindi kayo makakakain ng masarap. Di po ba? Kailangan po kikilos tayo. At saka gusto natin, yung taas lagi ang sweldo. Para bang ang taas ng tingin sa natin. Of course, kahit naman sino eh. Sino bang hindi naghahangad ng may malaking sweldo? Amen? Kaya sabi nga, ito ba yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Na nabubuhay ng walang kakontentuhan dahil naghahangad tayo ng maraming bagay. Gusto ba yun ng ating Panginoon? No. Sabi nga po sa Hebrews 13:5, Pastora Agape, Hebrews 13:5. Sabi dito, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ng Panginoon. Na huwag tayong, minsan, hihingi tayo ng yung pagmamahal, yung pera hindi masama. Maganda yung may pera tayo, di ba? May nabibili tayo sa pagkain natin. Pero yung perang yun ang magbibigay, yung mahal na mahal mo na yung pera. Love of money, yan ang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kasi sa pagmamahal natin sa pera, nakakalimutan na natin ang Diyos. Pag marami tayong pera. Amen? Ganon din yung sinabi sa Luke 3:14 na isang sundalo ang nagtanong, and what about us? What shall we do? At ang sinabi ng Panginoon dito ay, and He said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Alam na po natin to, na maging kontento tayo, na wag tayong, sinabi nga yung pag sinabing don't take money from anyone by force. Ano yun? Pang-hold up. Diba? Pagnanakaw. Dapat makontento tayo sa kung ano man yung meron tayo. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Totoo po. May Kristiyano po tayo. May buhay tayo ng ating Diyos. Pero sinasabi natin maka-Diyos tayo. Pero kitang-kita sa buhay natin na wala tayong kakontentuhan. Matatawag ba natin godly woman tayo, godly man tayo? Kailangan pagka sinabing maka-Diyos ka, nakikita sa iyo ang kakontentuhan. Amen? At sinabi nga sa 1 Timothy, for we have brought nothing. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world,
and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this, we will be content. Di ba yung meron ka lang, sabi nga maging honest lang tayo. Minsan hindi tayo makontento. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga taong alam yung mga namamalimos, sasabihin mo sa sarili mo, anong karapatan ko mag-complain? Di ba? Tayo, masagana tayong kumakain sa hapag ng lamesa, sa lamesa. Pero hindi natin naiisip yung iba na, pero minsan nagko-complain pa tayo. Ba't ganito lang ang ulam? Ba't ganito lang? Ba't ganito lang? Talagang wala tayong kakontentuhan. Kung babasahin po natin sa 2 Corinthians 12:10, si Paul po even goes as far as to say that he is content even when being. Basahin po natin. Sabi sa 1 Corinthians 12:10, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Siguro po, ni isang naranasan ni Paul, hindi natin naranasan. Pero ang nangyari po kay Paul, talagang kontento pa rin siya dahil sa kanyang mga kahinaan, sa mga nararanasan siya, naging malakas siya dahil kay Kristo. Tayo din po ganun dahil may Kristo tayo sa buhay natin. Ganun din po sa Philippians 4:11 to 12. Sabi din ni Paul, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any end, every circumstance, I have learned that secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. Alam niyo po, kung nagawa po ni Paul yun, hindi po imposible na mangyari din sa atin. Nang magawa po natin. Kasi pareho po tayo na ang buhay ng Panginoon, especially tayo na ang buhay ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Mahirap, alam niyo po ang mga seniors, pagka daw tumatanda na, ay, nagkakabahan pala. Natutuyuan ng pala. Ito po, bago po ito dito. Kasi po, tayo po mahilig maligo araw-araw. Meron lang pong advertisement konti. Mahilig maligo araw-araw. Yun po ay hindi po maganda sa ating katawan. Akala po natin maganda yun. Dahil, especially sa mga seniors. Dahil iba na po ang balat natin. Iba po yung, dahil pag naliligo ka, natutuyuan ang balat nyo. Makinig po kayo kay Lord. Dahil ito po ay para sa inyo. Amen? Wag naman. Alam niyo po, yung ang topic natin ngayon na yung sinasabi natin, I'll be happy with blah 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 syndrome. Pwede pong tayong ma-overcome po yung mga gano'n sa buhay natin. Kaya, meron po ako ibabahagi sa inyo yung mga pamamaraan, and ang number 1 po dito, learn to live in the moment. Living in the present moment means being fully aware of where we are, who we are with, and what God is asking of us right now. It means resisting the temptation to dwell in the past and anxiously anticipate the future. Kasi tayo po, pagka namumuhay po tayo ngayon, sa momentong ito, nakakalimutan po natin yung mga nakaraan natin na hindi maganda, mga yung ina-anticipate natin sa future natin. Di ba? Kasi minsan, ang hirap pong mag-isip habang hindi dumadating yung minimiti natin, hindi tayo mapalagay. Amen? Totoo po ba yun sa buhay natin? Totoo po. It means paying attention to what's happening right now without getting lost in the past or worrying about the future. Part of living day-to-day means focusing on the now rather than worrying about the future or fretting over the past. Amen? Jesus gives instruction in this regard in Matthew 6:34. Sabi nga po ng Panginoon, therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Amen? Constantly thinking about the past and worrying about the future can make it difficult for us to enjoy
the good things in your life. Ngayon. Amen? Learning how to be more mindful and live in the moment can give you a greater appreciation for your life, also reducing feelings of stress, depression, and anxiety. Dapat po mamuhay tayo kasi po minsan pagka punong-puno po tayo ng yung mga nakaraan natin na hindi natin malimutan, nakakalimutan po natin yung pinagagawa ng Panginoon ngayong araw na ito. Dito, nakasama natin ang mga taong iniligay niya sa harap natin. Sabi nga living in the present moment means being fully aware of where we are, who we are with, and what God is asking of us right now. Minsan, andito na tayo. Wala, dahil tulala tayo, hindi na natin nakikita kung sino yung kaharap natin, kung sino yung kasama natin. Huwag namang mangyari. Minsan may mga batang napapabayaan, nalalaglag, nasasaktan, dahil ang nanay punong-puno ng kaisipan nung nakaraan at nung susunod na mangyayari. Ganon din tayo sa Panginoon. Minsan may pinapagawa si Lord sa atin. Hindi natin nagawa. Dahil, bakit? Ang kaisipan natin ay andun sa nakaraan, andun sa hinaharap. Ang kaisipan natin ay wala sa ngayon. Amen? Heaven is our hope and our future, but we are called to live in the here and now with that hope in mind. Na habang andito tayo, siyempre hindi nawawala dahil pinapagawa sa atin ng Panginoon. Na ang kaisipan natin ay andun din. Na pagdating ng Panginoon, we will be with the Lord. Diba? Kasi habang gumagawa ka sa gawain ng Panginoon, iniisip mo din, ay praise God. Pinagkakatiwalaan ako ng Panginoon ng ganito. Gagawin ko to kasi gusto ko pagdating ng panahon, I will be with Him. Di ba yun ang nasa isip niyo? Nasa isip niyo ba yun? Totoo? Andito pa kayo ngayon? Sino ako? Praise the Lord. Praise the Lord. Sino ang katabi mo? Amen. Andito nga kayo. Praise the Lord. We have a job to do. And that is to advance the kingdom of God. And we cannot accomplish this task if we are so anxious on so many things. Diba? If we are truly seeking first the kingdom and doing all we can in the moment to advance the kingdom, we'll have no time to be discontent over earthly things. Each moment is a chance to make a beautiful new memory with the Lord. Amen. Diba? Kapag kayo, kasi sa buhay namin, ako, maraming nangyayari sa buhay namin maganda, of course. Una-una ang pamilya namin. Pero nung naranasan ko makapag-share ng salita ng Panginoon at tumanggap, ibang kaligayahan ang nadarama mo di ba? Flor, you can testify. Kaya ngayon, hanggang ngayon, Sister Flor at ang mga kasama ng ating kapatid na Sister Flor, talagang desidido sila na makapag-share ng salita ng Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa. Kasi isang napakalaking, yun ang isa sa purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang pangalawa, recognize, sabi nga dun sa una, learn to live in the moment. Amen? Alam na po natin yun. Pangalawa, recognize where all good things come from. Kanina nga kinanta natin, God is so good. He is good all the time. Lagi kang pag may nagsalitang, God is good. Ano yung sinasabi natin kagad? Yes. Excited po ba tayo? Kasi pag excited po tayo, nakikita po pag sinasabi natin yun Para bang may dumating sa atin na isang napakagandang bagay, wow, hindi ka na mapakali. Lilibutin mo yung buong lugar kung saan ka nandun dahil tuwang-tuwa ka. Ngayon, sinabi kong God is good. Alam niyo po, pagka yung
Dapat bigay natin yung todo natin. Minsan, sabi, masyado ka namang OA, Sister Tita Cora. Hindi po ka OA yan yun eh. Natural po sa atin bilang Kristiyano na ma-excite lagi sa ating Panginoon. Amen? So God is good! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Alam niyo po, sabi niya eh, Breakfast siguro ni. hindi ba kayo nag-breakfast? Wala. Huwag naman maging dahilan nyo para hindi kayo magpuri sa Panginoon. Amen? And every good things comes from Him. Amen. When we focus on the things we don't have, alam niyo po, pagka pinopokus po natin ang ating kaisipan sa wala tayo, nakakalimutan na po natin yung mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. At sinabi nga po, lahat ng magaganda ay nanggagaling sa ating Panginoon. And His blessings, God has blessed us so much kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Minsan kahit nagiging, nagdi-disobey tayo sa Kanya, nakikita pa rin natin yung pagpapala ng Panginoon. Meron tayong nakakain, meron tayong sinusuot. Diba? He loves us so much and His blessings come in all shapes and sizes. Sabi nga sa James 1:7. James 1:7, in any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generosity to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Grabe. Sabi nga, dapat maniwala tayo. Kung hindi tayo maniniwala, yung kaisipan natin, wala sa Panginoon na siyang nagbibigay ng magagandang bagay sa bawat isa sa atin. Hindi tayo natututo magpasalamat. At sabi nga, maniwala tayo, believe, na ang lahat ng mabubuting gawa, good gifts to His children, ay matututo tayo magpasalamat. Diba? Dapat ma-recognize natin saan ba nanggagaling itong magagandang bagay na pinagkakaloob sa atin. Pray and ask the Lord to change your mindset about receiving and begin to embrace the amazing blessings He pours out to you. Amen? Sabi sa Psalm 103, sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not only His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Tingnan nyo. Who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Napakalaking bagay po yan, magandang bagay na pinagkaloob sa atin. Sabi nga yung pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, ginamot tayo sa ating mga sakit, redeems our lives from the pit na talag tayo mahuhulog dyan sa impyerno, pero inangat tayo ng Panginoon. Who crowns our lives with love and compassion, who satisfies our desires with good things, and so that your youth is renewed like the eagles. Napapalakas tayo. Yung ba, napakaliit bang bagay yun na ginawa sa ating ng Diyos upang tayo'y hindi maniwala sa Kanya na Siya lang ang nagbibigay ng magagandang bagay, magagandang regalo sa bawat isa sa atin. Dapat andun tayo lagi sa attitude ng pasasalamat. Amen. Amen? Huwag nating i-take for granted yung mga bagay na yun dahil yun ay galing sa ating Panginoon. At ano pa, syempre, paano nating marireceive ang mga binibigay na kaloob na magagandang gift sa atin? It's because of faith, of your faith. Amen. We receive by faith, sabi sa James 1:5-7. If in any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Ay, mali ba? Yeah. But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that's driven and tossed by the wind. Yan pala yung binasa natin kanina. Ito sinabi po dyan, maliwanag na sinabi ni James na
It's by faith. Let Him ask in faith. Dapat pagka hihingi tayo sa Panginoon, merong pananampalataya. Merong paniniwala. Amen? Susunod po, sabi nga po, recognize where all good things come from. Pangatlo, take a look around. Tumingin ka sa paligid mo. You are rich, my friend. Akala natin naghihirap tayo dahil wala tayo. Pero tignan mo lang yung kapaligiran mo. Tignan mo yung pamilya mo. Tignan mo yung nanay mo, tatay mo, malakas pa. Kasama mo. Mga anak mo, ang babait. Hindi ba napakalaking kayamanan yun sa bawat isa sa atin? Every time na tayo uupo sa lamesa, hindi pala sa silya, ando ng pagkain, meron tayong kinakain. Di ba? We are all rich. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are rich, my friend. Yes. Yes, we are rich. You are rich. What did Jesus teach about being rich? Gusto ng Panginoon na maging rich tayo. There's no question about it. Pero tignan natin yung Philippians 4:19. Sabi dito ng Panginoon, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Meron pa. Actually, marami to eh. Isa lang yan. Pangalawa, Proverbs 10:22. The blessings of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Nakita na natin yung mga blessings na sinabi ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Napakalaking pagpapala nun. At pangatlo, yung 2 Corinthians 9:6-8. Haba nito, pero magandang basahin to. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Pero bago sinabi ng Panginoon na God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. May sinabi dyan ang Panginoon bago. Sabi na yung pagsusow. Alam na po natin to, hindi ko na po i-discuss, pero it's a command from God to bring our tithes and offering. Huwag po kayong hindi, tayo po ay isang katawan ng Panginoon, hindi po tayo namimilit. Pagka hindi ka nagbigay, doon ka sa labasin ka pwede pumasok. Dito po, everyone is welcome. Ito po ay hindi po ito sa pilitan, pero baliwanag pong sinabi ng Panginoon, pagka ikaw ay nagso, mag-reap ka. Amen. Amen. And He will able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all time, you may abound in every good work. Amen. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon dyan. So, the journey to inner wealth or being rich in spirit is a crucial aspect of our lives as Christians. Ang importante po nito, yung richness is characterized by a deep sense of peace. Alam niyo po, marami pong mayayaman, pero hindi po nila na-enjoy ang kayamanan nila. Ang ganda-ganda ng kama nila, wow, ang ganda. Ang ganda-ganda ng kwarto, talaga ang laki-laki nila. Pero hirap silang matulog dahil sa sakit na nararanasan nila. Meron silang pagkain, kukumpara sa pagkain natin. Ang dami, pero hindi nila makain dahil bawal sa kanila. Dahil ang nagiging pagkain nila ay gamot na. Pero tayo, napakalakas natin. At isang malaking kayamanan yun. At yung magkaroon ka ng peace, magkaroon ka ng joy, love, kakontentuhan, napakalaking kayamanan yun sa bawat isa sa atin. At yun, kung makakamtan natin yun, kung ang relasyon natin sa Panginoon ay talagang very close.
Oo nga, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon nung tanggapin natin siya. Pero tayo ba ay close sa ating Panginoon? Sa mag-asawa, mag-asawa kayong naturingan. Kung matulog kayo, magkaiba. Kama doon, kama dito. Mag-asawa nga kayo, kung matulog kayo, magkakaligod kayo. Yung bang hindi nyo nai-enjoy, di ba? Ang buhay ng may asawa. Mas maganda, yung ganun din sa buhay natin, sa relasyon natin sa Panginoon, dapat ine-enjoy natin. Iko ba? Sometimes God does, oh yes, andyan na yan, hindi natin sinasabing hindi tayo binibless ng Panginoon ng Panginoon sa financial, binibless tayo. There are many stories, actually maraming stories sa Biblia na maraming mga men of God na talagang binbless ng Panginoon. Di ba? He has blessed you with peace in the midst of your trial. Isang blessing din yun at masasabing mo ito'y mayaman dahil maraming iba na nagkaroon lang ng problema, nagkaroon ng may mga nag-persecute sa kanila, ang nangyayari, hindi nila matagalan, nag-suicide sila. Pero tayo bilang Kristiyano, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Even in the midst of our problems. Diba? May kapayapaan tayo. O kaya, diba, you are binless ka sa trabaho mo. Pagod ka nga, pero talagang nakikita mo na ang sweldo mo ay maganda. Amen? So, huwag yung sabihin mahirap kayo. We are rich. Amen. Mayaman tayo. Amen. So, ito naman yung pang-apat. Remember that true wealth isn't measured by your bank account. Minsan nga, ako alam nyo, wala naman akong malaking pera. Pero ako, tingin ako ng tingin sa bangko ko dahil natutuwa na ako na mayroong nakalagay sa bangko ko, di ba? Minsan sabihin ni Tito Morgan, Mami, kasi-check mo lang ah. Hindi, kasi baka mamaya merong nagkamali, may nag-withdraw dun di ba? At least, na-check ko. Kaya, pero, sabi nga hindi masusuka ang yaman mo kung magkanong meron ka sa bangko. Ano pa yung definition ng true wealth? It can be defined as possessing great material wealth. And it can also be defined as that abundant, meaningful, and significant. Once you have a clear definition of what true wealth means to you, then you can invest in each area of life in a meaningful and purposeful way. Halimbawa, tayo ay gusto nating mag-invest, nakita naman natin, wow, ang galing, ang ganda ng pasok ng pera mo. O diba, talagang aayusin mo yung mabuti para lalong lumago, diba? Ganun din sa kaharian ng Panginoon. Diba? Kapag ka talagang nakikita mo kung gaano kapait ang Panginoon sa iyo, kung paano pinoprovide ng Panginoon ang lahat-lahat na sa buhay mo. Diba, napakalaking kayamanan. Diba? Sabi nga, true riches is to know the love of Christ which passes knowledge, and so to be filled with all the fullness of God. Yun po ang talagang kayamanan. Amen? At do not lay up for yourselves treasure on earth where moth and rust destroy. Makikita po natin to sa Matthew 6:19 and 24. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven. For neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Wala naman pong sinabing si Lord na huwag kayong mag-ipon dito. Sabi nga, di ba, kasi para din sa future natin. Pero wag po, gaya nga po ng sinabi ko kanina, wag po natin ito ilagay doon ang buong kaisipan natin. Dahil ito po ay nawawala, nananakaw. Yes. Di ba? Ang
ano po natin, yung treasure sa kalangitan. Amen. Na walang sino man ang pwedeng magnakaw, kundi madadagdagan pa. Mag-business kayo dito, hindi kayo sigurado kung tubo kayo, di ba? Marami pang nag-i-scam. Wow! Na ano kayo? Uy, isang buwan lang, ito na, kikitain ko. Lalabas nyo kagad yung pera nyo. Maya-maya, ang lungkot nyo, umiiyak kayo. Yung pala, scammer pala yun. Kasi doon nyo nilaan yung treasure. Kailangan sa langit. Ito yung sinabi ng Panginoon na once you seek His kingdom and His righteousness, all these things will be added unto you. Di ba? Alam niyo po, sabi nga na yung sinabi ng ano na tayo kasi deserve natin lahat eh. Especially sa trabaho, minsan hindi tayo tinataasan. Bakit gano'n? Nakikita na naman ng boss ko yung ginagawa ko. Bakit nananatiling ganito lang yung sweldo ko? Basic lang, hindi man lang dagdagan ang allowance, hindi man lang dagdagan yung pagkain ko. Minsan ganito na nga ang sweldo ko, titipirin pa ako sa pagkain. Tapos pagka nanghihina ako, papagalitan ako, sisigawan ako. Diba, minsan gano'n ang nangyayari sa atin. Kasi alam nyo, you deserve a raise. Pero pagka hindi ka nagkontento sa ginagawa mo, nagiging hindi maganda ang lahat sa paligid mo. It can brood things deep within your heart na ayaw mo na doon. Gusto mo na mag-resign. Maghahanap ka na lang ng ibang trabaho. Di ba ganun ang feelings natin? We begin to rely on the wage. Nagre-rely na lang tayo sa sinisweldo natin. Rather than God, hindi na tayo nag-ano. Alam nyo, meron nga kaming nabigyan na namin testimony ito ng isang kapatiran na ang dami niyang complaint sa kanyang employer. Ngayon, in-advise na siya ni Pastor Morgan na, ganito ang gawin mo. Dapat makita yung buhay ng Panginoon sa buhay mo. Kasi complaint siya ng complaint, pagod na ako. Tapos minsan magagalit pa, minsan ganito, minsan ganyan. Tapos, hanggang sa sinunod niya yun, talagang nakita niya yung pagbabago ng kanyang employer towards her. Nung umalis nga siya, nag-for good siya eh. Binigay sa kanya gold bracelet. Yeah. Mura pa kasi nun eh. Ngayon, ang hirap nun magbigay. Hindi, bakit ba hindi? Diba? Pagka, oo, hindi natin alam ang pagkilos ng Panginoon sa bawat employer nyo. Yeah. Mahal o mura, pag sinabi ni Lord, bigyan mo, bigyan mo. Diba? Ay, yes, we begin to rely on the wage rather than God. We harbor ill feelings toward our boss for failing to see our worth. Diba? Nag-harbor tayo ng galit, ng inis. Imbis na makikita yung buhay ng Panginoon, ang nakikita sa iyo, ikaw, yung inis mo, yung old self mo. We allow bitterness to grow. At yan ang hindi dapat. Alam niyo ba, wag niyong baliwalain yung mga galit na namumuo sa buhay, sa puso. Dadating ang time, pag hindi yan isinurrender sa Lord, kakainin kayo ng galit niya. At ito ay magiging espiritu sa buhay. Spirit of bitterness, spirit of anger. Talagang hindi po maganda yan sa isang Kristiyano. Kasi kahit po tayo Kristiyano, minsan na-oppress tayo dahil binibigyan natin ng butas ang kalaban upang papasukin sa buhay natin. Hindi tayo mapoposes. Pwede tayong ma-oppress because you allowed Satan na papasukin yung ganong spirit. Yun po, kung nararamdaman niyo po yun, dito po ang mga leaders para i-cancel kayo. Napunta po tayo dito, baka kailangan po mag-go through kayo ng deliverance. Ito po ay totoo para yung buhay Kristiyano natin ay tunay na magiging tuloy-tuloy. Amen? Ito po ang pinakahuli, yung get priorities straight. To get one's priorities straight means to know what is important para doon tayo mag-focus.
Kagaya po ng ating Panginoon sa Matthew 22:36 to 40. Ito po yung naging priority sa ating Diyos. Sabi niya, ano ba yung commandment? Yung 10 commandment, ginawang dalawa niya. Dalawa lang. Ito yung to love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. At yung pangalawa po, ito po yung you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Ito po yung pinaka-importante sa ating Diyos. Amen? Of course, tayo importante sa Diyos. Pero ito po yung sinabi po ng Panginoon na sinamarize niya na yung 10 commandments sa dalawa. It yung to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At yung to love your neighbors as you love yourself. Ganon din po kay Paul. Ang pinaka-priority niya po, yung pong proclamation ng yung gospel po ng kamatayan ng ating Panginoon. The death, burial, and resurrection. Yun po ang importante sa mga pinuklama ng ating ni Paul. Today we're going to talk about, ito na po, malapit na po matapos, pero napaka-importante po nito sa buhay natin bilang Kristiyano. Today we're going to talk about our priorities and choosing what is important. Sabi nga po, get your priorities straight. And so the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Kuha po ba natin? The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Yan. Kuha niyo po. Okay, so we're going to talk about prioritizing what is important to you, choosing what's important first, because each of us know that every day comes with own set of problems. Many of which come to you with a sense of urgency. Meron tayo na inuuna natin na importante ito sa buhay natin eh. Meron naman, inuuna natin to dahil urgent to. Diba? Pero there's a big difference between important and urgent. That's so spelling na lang, ibang-iba na eh. Diba? Pero lalo sa meaning, iba yung important, iba yung urgent. Wow. To illustrate this point, we're going to look at an example from Jesus' life when he visited the home of some friends in a little town called Bethany. Now, in the passage of Scripture, we're going to read the story of two sisters. Sino po yung dalawang magkapatid? Yeah, who each made a choice between what is important and what is urgent. At ito po ay magiging napakalaking tulong sa bawat isa sa atin sa pagpipili kasi marami pong beses na sa ating pagpipili, hindi po natin alam kung ano yung important, hindi po natin alam ang urgent. Kaya minsan, nababawasan po ang ating pang-spiritual na pamumuhay. Hindi po ba? Today, as we are learning to choose better, we're going to discover that there's a really big difference between important and urgent. Sabi nga po sa Luke, the Bible illustrates this point as we look at an example in Luke's Gospel when Martha did what so many of us do. She gets caught up in the moment, so overwhelmed by what seems to be urgent, that she misses that which is important. And so, what we want to learn is that when life hands your choices, we want to choose better. We want to choose important over urgent. In other words, if you are proactive, kapag ikaw po ay maaga, instead of reactive, yung bang masyado kang nadadala ka sa emosyon mo, papagpatuloy ka, yung bang minsan, andun ka na, pupunta ka na sa faith house, dahil gusto mong mag-attend ng service, may tumawag sa'yo, ay, huy, punta ka dito, may sale. Pag hindi ka nakapunta ngayong araw na to, wala. Hindi mo makukuha ang mura-mura lang. Alam mo, baka lahat yung presyo. Nag-isip ka. Urgent yun eh, kasi mawawala na yung sale, yung mawawala na yung mura. Punta ka. Punta ka kagad.
O bumigay ka dun sa urgency kasi matatapos na. Pero yung binaliwala mo yung very important matter na hindi natin alam na may mangyayaring maganda dun sa loob. Hindi pala hindi natin alam, kundi alam natin na may mangyayari dun sa loob ng iglesia na maganda. Yun, napagandang sample. Ito pa. Saka pupunta ako sa Faith House eh. Tulungan mo naman ako. Kasi magpapadala ako sa Pilipinas eh. Kailangan may kasama akong mag-impake. Sorry po. Kasi hindi ko kaya yun. Alam niyo naman, mahina ang katawan ko. Tulungan mo naman ako. Ikaw naman, siyempre, siguro, nabilib naman, matutuwa si Lord dahil tutulungan ko to dahil masama ang katawan, hindi maganda katawan. O sige, pupuntahan na kita dyan. Na-miss mo yung ginawa ng Panginoon doon sa, di ba? Napaka-importante. If you want to find your place in Luke 10:38-42, we're going to talk about putting first things first. And so, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened their home to him. She had a sister called Mary. At kapatid niya po si Lazarus. Kilala niyo pa ba si Lazarus? Yes. Who was raised from the dead by our Lord Jesus Christ. Diba? So alam po natin ang istorya noon, pero mas maganda rin po pag-aralan natin. So, very close po ang Panginoong Jesus kay Martha, Mary, at Lazarus. At minsan gusto nga pong lalawin ng Panginoon, ito pong magkakapatid na to dahil napakabait po. Martha, nung sinabi nung nalaman niya na dadaan, pupuntahan sila ng ating Panginoon sa bahay nila, Martha opened her home to Him. At hindi lang po yun, kasi po, even Lord, hindi lang po tayo mga Pilipino ang very hospitable. Kahit po dun sa Hebrew, meron po silang parang practice na yung hospitality. Pina-practice po nila yun. But Jesus imagined that Jesus doesn't show alone. Hindi po mag-isa lang si Lord yung magpunta doon. Marami po sila. Meron po siyang meron po siyang mga kasama. At bali, kung titignan po natin, 13 ata sila. Ito po, dumating sila doon unannounced. Na hindi po sila nakapagsabi sa pagkakapatid na diyan kami tutuloy, na diyan kami kakain for hindi ko alam kung ilang araw to. So si Mary, abalang-abala siya. Naku, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Talaga ang dami, si Martha, ang dami nang pumapasok sa isip niya. Ano ba yung iahanda niya? Yung kwarto, lilinisin niya, aayusin niya. Talagang very thrilled. Very, very thrilled si Martha kung ano yung ang dami ng mga iniisip niya. Kasi iniisip niya din, kung gagawin niya to, papapasukin niya sa bahay nila, may mga magagandang bunga mangyayari. At isipin niyo, si Lord. Hello! Si Lord ang magiging bisita niya. Siguro kung ako, ang dami kong itatanong sa Panginoon, my goodness, pagkaharap ang Panginoon, di ba? Kaya ganun na lang ang saya ni Martha, na kahit mahirapan siya, inopen niya yung bahay niya. Suddenly, she finds herself rushing around. Alam naman natin, kahit tayo, na-experience natin, pag nasa bahay tayo at tayo'y maraming ihahanda, busy tayo, hindi na natin alam kung ano yung mga uunahin. Di ba natataranta tayo? Ngayon, siguro naramdaman niya mag-isa lang siya. Minsan tayo, pag ano na, bakit ako lang mag-isa kumikilos ka dito? Kasi ang dami niya talagang gagawin. Trying to get food prepared, getting a guest room ready, and ano ba yung magiging, yung normal na buhay niya sa araw na yun, naging masyado siyang busy. And so, all the things that needed to be done, yun, nag-scroll sa kanyang kaisipan, he's hurrying around, and her busyness was compounded by the fact that her sister Mary were nowhere to be found. So si Martha, habang nagpre-prepara, ang mata niya din, hanap kay Mary. Asan si Mary? Siguro nandun siya sa kwarto at naglilinis na ng kwarto. Or kaya nandun na siya sa garden, namimitas na siya ng mga gulay. Or kaya nandun na siya sa barn, kumukuha na siya ng gatas.
So, ang dami niya, gano'n ang iniisip niya kay Mary kasi hindi niya, akalain naman na hindi siya tutulungan sa pag-prepare. So, she's Mary, nung dumugaw siya sa bintana, nakita niya, ano si Mary sa courtyard, yung courtyard na yun, kung saan nila in-entertain yung mga bisita nila. And then, Jesus was there with his disciples, Lazarus, and a few others from the community. And there was Mary. Luke tells us in verse 39 that Mary sat at the Lord's feet listening to what he said. Si Mary, kung matatandaan po natin sa Bible, siya po yung nag-pour ng perfume, na napakahal na perfume sa paanan ng Panginoon, sa paan ng Panginoon. So, kaya, mahal ng Panginoon. Hindi lang po, sabi nga, lahat tayo mahal ng Panginoon, pero naging close tong magkakapatid na to kay Lord. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. And as you could imagine about this time, Martha lost it. When she saw Mary sitting there, it was too much. And ininterrupt niya si Jesus sa pag-share. At sinabi pa kay Lord, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Inutusan pa si Lord, Lord, tell her to help me. Imagine, inutusan niya pa si Lord. Now, Martha did what many of us do. Totoo po yun, ganun po tayo. Pagka pagod na tayo, hanap tayo ng tutulong sa atin. Kahit may mga importanteng ginagawa yung nakikita natin pwedeng tumulong, ipipilit natin. Si Martha nga, si Lord, inutusan pa eh. Diba? Na sabihin kay Mary na tulungan siya. Martha was distracted by all preparations that had to be made while Mary chooses what was important. Ganon din po tayo. Alam niyo po, madali po tayong ma-distract by the urgent. Diba? Gaya po si Mary. It's so natural for us to slip into a martyr syndrome. Gusto po natin maging martyr. Gusto po natin masabing, wow, ang sipag naman ni Mylene, ang sipag ni Maricel, kayo po dyan, ang sipag nyo. Kasi kayo very, inano nyo eh, busy kayo talaga eh. Just like Martha did, and to start believing that you're the only one who's doing anything. Yun na, tayo yun eh, di ba? You're the only one who cares dahil ikaw ang nagluluto, ayaw mong magutom ang mga kasama mo. Para ikaw lang ang nag-aalala sa mga kasama mo, at yung iba hindi na. Pero hindi mo alam, yung palang mga kasama mo, merong inaatinan na mas importante pa sa ginagawa mo. You know, if you don't do it, it won't get done. If anyone cares, they only care enough to complain. Yeah, minsan nga, nangyayari, nakikita ng busy-busy ka, nagluto ka na, pag pinakain mo, May magkwenta. yeah, sasabihin pa, di masarap ang kain. Minsan nga eh, meron time nga, hindi naman sa nagluto yung aking manugang. Eh, syempre, naisip niya, syempre pag nagluluto, minsan naisip niya muna yung mga anak, di ba? Eh, ang anghang, alam niyo ng aking mga apo, kahit ilang sila ilagay niyo, ubusin dyan. Nakasama pa sila si Ate Cecily nila, edi sama-sama na sila. Eh, merong kumain. Oh, ang anghang naman ito. Grabe naman. Pinintasan pa. Ganon. Diba? Sakit nun. Minsan yun ang iniisip ni Martha. Busy ka na, nagluto ka na. Kami nga eh. Ito lang, ikwento ko lang. Minsan dumating kami galing ng Amerika. Siyempre, ang bibiling ko, mga chocolates. Kasi yun ang mas mura, di ba? Hindi naman dahil mas mura. Kasi gusto ko din may pasalubong. Binigyan ko wala na siya dito. Kaya kami kay kwento. Binigyan ko ng chocolate. Sabi pa naman sa akin, oh, chocolate? Ang dami naman dito sa Hong Kong. Hindi na ako bibili ng chocolates. Eh. Pulburo na lang. Pulburo na lang. Wala din. Diba? Diba minsan, ganun tayo, nagbibigay ka na, nagko-complain pa, pinipintasan pa. Diba ka na lang magbigay? Yes. Alam mo, yun ang sinabi ni Martha, yun ang iniisip niya. Busy na ako dito, tapos pipintasan pa.
So, what are the important things, the priorities, the things that matter most that you've been distracted from doing? Some of you, if you're a follower of Jesus, if you're a Christian, lahat naman tayo mga Christianin dito, you might say that you've been distracted from spending time with Jesus. That you haven't put Him first. Bakit kayo nadidistract? Kasi sa umaga pa lang, pag-isip mo sa umaga. Kasi ako, nagigising ako ng mga 3 o'clock eh. Meron nga ako nabasa na ang mga seniors daw, bakit nagigising pagka 3 o'clock, 3:30? Alam ko na ang mababasa ko doon hindi maganda. Hindi ko na binabasa, ninervisin lang ako. So, ang ginagawa ko na, nabasa ko nga, dahil may mga nagsasabing pag nagising ka ng 3 o'clock, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ko na iniisip yun dahil meron daw ganito, meron ganyan. Matatakot ka lang. So, ang ginagawa ko, nagbabasa ako. Kaya lang minsan, ang hindi rin maganda sa akin, magbabasa ako para makatulog ako. Which is, di ba minsan, let's be honest. Magpapatugtog ka ng worship songs para makatulog ka. Hindi dapat, konsyensya din ako sa ganun, which is hindi dapat. Dapat pag nakinig ka, talagang purposely, gusto mo makinig. Di ba? Hindi yung may dahilan ka para sa'yo. Amen. Kaya, saan ako? Others of you might recognize that you've been so busy doing things for your children that you haven't been able to enjoy them. Oo nga. Minsan sa mga anak natin, masyado tayong busy. Nagtatrabaho tayo para may pambili ng ganito, para may pambili ng ganito, may pambili ng ganyan. Pero hindi natin alam na kailangan din ng ating mga anak ang oras mo. Ganon din tayo sa Panginoon. Minsan, busy tayo. Nawawala na tayo ng time sa Panginoon. Sa asawa natin, hindi sapat yung i-provide mo na pag-aalis, pag pupunta ng trabaho, nakahangir na yung mga damit dyan. Lahat planchado. Hindi enough yun. Dapat magkaroon din kayo ng time. Diba? Time na very precious time with your spouse. Amen. Diba, Daddy? Yeah. Hindi kailangan na. Minsan lalabas kayo kahit wala kayong pera. Siguro naman may pang Donald kayo. Yung habang kayo kumakain, nakakapagkwentuhan kayo. Diba? Ano that? Ha? Wag ng McDonald's, Kentucky na lang. Fried chicken. So, ganun po tayo. Minsan nakakilip sa pamilya natin, sa nanay natin, sa tatay natin. Hindi enough yung, di bale, okay na sila naman doon, ando naman yung ibang kapatid ko, hindi sila pababayan. Pero iba din yung, kahit malayo ka, tinatawagan mo, ay, kamusta na kayo dyan? Di ba? Napaka-importante po nun sa bawat isa sa atin. What more sa Panginoon? Huwag po natin i-take for granted ang Panginoon sa buhay natin. Let's always give time. Magpasalamat, magpuri, kahit anong ginagawa nyo. Minsan din, pag-aawit kayo, be sure naman na yung inaawit nyo ay tama yung lyrics. Kasi po minsan, ako din buti nasisita ako ni Pastora Agap eh. Minsan kumakanta ako, iba na pala yung... Diba? Makakanta ka lang. Huwag ganun. Pag kumanta ka, kantahin mo ng maayos. Dahil sa Panginoon yun. Sabi nga Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one is needed. Obviously, when you got people visiting, they need to eat. Yes, I know. They're going to need a place to sit. Yes. And they're going to need a place to rest for the night. And so, it's not that Martha was wasting her time. Hindi siya nagwe-waste ng time. Ginagawa niya yung tama. Hindi siya yung ginagawa niya dun sa mga foolish things. She had the right idea, but Jesus was saying only one thing really matters. And it's this one thing that supersedes everything else. What was that one thing? Ano yung one thing na yun? It's sitting at the feet of Jesus. Spending time in His presence. And if you can adapt this spiritual truth into your day, it will revitalize your spiritual life, your relationship with God. Hindi lang sa Diyos, pati sa mga ibang tao.
Dahil pag kumilos ang Panginoon, hindi lang para sa Kanya, para sa lahat. Amen. Sabi nga, iunahin ko, o lahat ba ng oras, tutuon ko dyan. Hindi eh. Pag tinuon mo yung lahat kabuuan mo sa Panginoon, dadali na yan, pati pamilya mo, pati yung pakikitubo mo sa mga tao. Kasi it's ka-plastic ka naman na sabihin mo na, ay, ako, baka Diyos ako, gagawin ko to, ginagawa ko to. Tapos ang pakikitubo mo sa ibang tao, iba. Diba? Ka-plastic ka yun. That's true. Amen. Sa totoo lang, di ba? Yes, that's right. Sinabi niya yung to sitting at the feet of Jesus, spending time in His presence. The point that Jesus was making is simply that He wants to be loved before He wants to be served. Serve ka nga ng serve sa Panginoon, pero nararamdaman ba ng Diyos ang pag-ibig ko? O gusto mo lang pakita sa tao na ikaw yung nagsiserve? Kasi alam ng Diyos kung mahal mo talaga siya. Minsan nasasaktan mo siya, pero alam ng Diyos, alam ng puso ng Diyos na kapag may ginagawa kang maganda na hindi mo ma-surrender sa Kanya, ang sakit sa dibdib mo, di ba? Pag Kristiyano ka, pag may buhay ka ni Kristo, hindi ko masasabing Kristiyano ka na kapag ikaw may ginagawang hindi maganda, ang saya-saya mo pa. Na hindi mo iniisip na may Diyos ka. Nasasaktan mo ang Panginoon. Before you do anything for God publicly, He wants you to spend time with Him privately. Amen. You see, Jesus wasn't saying, Martha, Martha, don't clean the house, don't get dinner ready. That's not what He was saying. What He was saying is, let the details wait for a few minutes. I just got here and I want to spend time with you. Yun ang gusto ni Lord na sabihin kay Martha, we can worry about the meal later, the beds later, but right now, come sit down. Let's catch up. Let's enjoy one another. Amen. Diba? Martha, you're worried and upset about many things. And then He says in verse 42, He says, Mary has done what? What He said. Diba? Mahirap po kasing tapusin ko na hindi pa tapos. Mahirap po ito na hindi pa tapos. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Sabi nga, walang sino man makakakuha. Kahit yung kalaban, kahit si Satan, na nakikita ka na nasa paanan ka, nakaupo ka sa paanan ng ating Diyos. Nakikinig sa mga sinasabi niya. Amen. Mary had chosen what's better. She made a choice. She chose what was important. And today, if you are not intentional about this, the urgent will crowd out yung mga importante sa buhay mo. Yung mga importanteng dapat mong gawin muna. You see that's what happened to Martha. She surrendered to the urgency of suddenly having 13 guests at her door. And she became distracted from what is important. Kasi nataranta siya eh. Imagine, 13 tao dadating sa bahay mo na hindi ka preparado. Nataranta siya. So, ginawa niya yung mga dapat gawin. Kaya, today, you and I have time for whatever we choose to have time for. I believe na napakagandang ehemplo ito sa bawat isa sa atin. Ang ating pagpipili. Na hindi na tayo mahihirapang pang pumili kung talagang gusto niyong bigyan ng kalwalhatian ang ating Panginoon. Amen. Amen. Let's get our priorities straight. Meron lang tayong isang buhay at meron lang isang race na ating tinatakbuhan. That means it's extremely important that we know our priorities, that we manage them well, and that we purposely choose better. Today, if you're always feeling distracted, overwhelmed, and overloaded, it's probably a pretty good indication that you've got something on your plate na hindi na nabibilang doon. Tingnan natin ang buhay natin.
masyado tayong distracted. Masyado tayong busy-busy. Bakit? Lumampas yung 24 hours sa buhay natin, andun pa rin tayo. Tingnan natin, baka meron doon mga bagay na hindi na nabibilang doon sa buhay natin na dapat namin bigyan ng tingin. And can I tell you from experience that kahit ako noon, alam niyo po, lalo na nung bata-bata po ako, parang lagi po akong, masyado akong busy. Minsan mahihiga na lang ako, pag may nakita ako doon sa kwarto namin, na wala sa pwesto, parang hindi na ako mapakali, yung tulog ko maapektuhan. Kayo po ba ganun din? Eh lalo na po dito sa Hong Kong, kahit pa sabihin master's bedroom, doon kayo kasi kada lilipat po kami, si Agapi po, gusto nandun kami sa master's bedroom, sa pinakamalaki. Siyempre, alam niyo naman dito po sa Hong Kong, ang pinakamalaki, pinakamaliit sa Pilipinas. Di ba? Di ba kasi, alam niyo po, nakita niyo po, nakatira po kayo sa mga flats, alam po natin. Kaya pag ganun ako, kailangan malinis yung ganito, ganyan-ganyan. Pero nung nagkaedad na po ako, bahala na, ayoko naman kasi hindi na ako makapunta sa ilalim ng kama para tingnan ko yung mga yung alikabok doon. Kaya salamat kay Cecily at kasama na namin siya ngayon. Meron na, kayang-kaya din si Cecily pumunta sa ilalim ng kama. Hindi ko naman sinasabing dahil maliit, kundi talagang mabilis kumilos. So, ganun po. And ganun po tayo. So, wag naman po sana mangyari ulit yan na nadinig na po natin to. Na wag po tayong masyadong distracted. Wag tayong masyadong nakatuon lang yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng hindi na maganda. Amen? And so if you know what I'm talking about, understand that this wasn't what Jesus had in mind for you, and nail down your priorities. Choose better and determine what needs to go, what needs to change, and what matters most. That's what Jesus was saying to Martha. He said, only one thing is needed. What matters most? Ano ba ang mas mahalaga sa inyo? Ito yung tanong din ng Panginoon kay Martha at kay Martha. Makapaglinis kayo ng bahay? Lahat maging maayos? Or mag-spend time ng oras sa ating Panginoon? Walang sumagot. Isa lang Anong sagot nyo? Yan ba ay nanggagaling sa puso niyo? We need to choose better, consider our priorities, and make sure that we take care of what is important. It's for the reason that I'll always encourage you to have your quiet time. Minsan, nakukonsensya din po ako dyan Pero praise the Lord. Kasi una-una, minsan pag masama ang loob natin, nawawala na yung quiet time natin. Ang pumapasok sa isipan natin, noisy time. Kasi noisy time, yun yung mga nainis ka Diba? Hindi ka makapag-concentrate, kaya gumugulo yung isip mo. I believe this is so practical because most everybody wishes that they had more time to do something important. But if you, like most people, you've got chores, you've got the grass to mow, bills, marami tayong gagawin. Pero what is important, sabi nga ni Lord, to sit doon sa paanan ng Panginoon. Sa ngayon po, hindi naman natin sasabihin, andyan ang Panginoon at tayo upo sa paanan ng Panginoon. Kasi wala naman po si Lord dito. Diba? Hindi kagaya noon, nung panahon ni Martha, talagang nakita nila nung nagkatawang-tawang Panginoon. Nakasalamuha nila. Ngayon, through our spirit, we can do that. Amen? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I believe sa mga pinag-aralan natin ngayon, hindi na tayong mahihirapan pang pumili. Ano ba ang importante? Amen? The world focuses on the needs first, which leads us to worry and doubt. Ang mundo, gusto niyang i-focus natin
ang ating kabuuan sa mga pangangailangan natin na naglilid sa atin para mag-alala at magkaroon ng pag-aalinlangan. But a child of God, tayo, i-focus natin ang ating attention sa kingdom Amen. ng ating Panginoon. And the results will be okay. Amen. Sabi nga, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Finding contentment and peace in your life is only possible when we abide in the truth of whom we are in Christ, our mission in Him, and how much He loves us. Praise the Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat sa araw nito, Panginoon. Tunay nga na hindi ka nagkulang sa amin. Laging paalala, Panginoon. At dalangin nga namin sa iyong mensahe ngayon. Hindi yun na po kami mag-aalinlangan pa na pumili kung anong importante. Ang uunahin namin ang importante para sa